mainit na balita ngayong tanghali. Libo-libong deboto ng relihiyong Katoliko dagsana sa Quiapo para sa taon ng presisyon. UNTV News and Rescue Team kabilang sa mga nagbibigay ng medical services sa mga nangangailangan ng atensyong medikal. Warden at Direktor ng BJMP Region 12 Office inalis na sa pwesto kaugnay na nangyaring jailbreak sa North Cotabato District. Halos 100 pang pugante patuloy pa rin tinutugis. Bagyong Auring humina na at isa na lamang low pressure area habang nananalasa sa bahagi ng Visayas. 4 patay sa panibagong riot sa loob ng isang kulungan sa Brazil. BOC Transformers napanatili ang walang talong record sa UNTV Cup Season 5 second round eliminations. MMDA Black Wolves tinalo ng PNP Responders. At mahigit 1,000 residente ng San Mateo Rizal natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Magandang tanghali mga kasangbahay, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang nasugatang motorcycle rider sa Bacoor, Cavite. Narito ang report ni Giler Dumaran. Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang aksidente sa motorsiklo sa kahabaan ng Molino Paliparan Road sa Barangay Molino Port, Bacoor City, Cavite noong Sabado ng gabi. Ayon sa biktima, na kinilalang si Ronjo Demetrio, 29 anyos, pauwi na siya galing sa isang kasiyahan nang magitgit ng isa pang motorsiklo na dahilan ng kanyang pagsemplang. Nagtamo si Demetrio ng galo sa kamay, paa at tuhod na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng grupo. Matapos bigyan ng first aid ay tumanggi na ito magpadala sa ospital at umuwi na lamang nasakay muli ng kanyang motorsiklo. Giler Dumaran, UNTV News and Rescue, Cavite. Nagbigay ng tulong ang UNTV News and Rescue Team sa mga taong nangangailangan ng atensyong medikal sa ginaganap na taon ng presisyon sa Quiapo. Mula sa Maynila may report si Mon Hocson live. Yes, Mon. Magandang tanghali, Flor. Kagaya ng mga nakaraang taon, hindi na nawawala ang mga taong nasusugatan at nasasaktan sa taunang presisyon na ginagawa dito sa Quiapo sa Maynila. Naka-standby ang rescue team ng UNTV at iba't ibang rescue groups upang magbigay ng medical assistance sa mga kababayan nating nangangailangan. Mula pa kagabi ay nakapwesto na ang first aid station ng UNTV News and Rescue dito sa Quiapo. Karamihan ng mga kababayan nating lumalapit upang humingi ng tulong ay upang magpatingin ng kanilang blood pressure. Nakahanda naman ang mga first aid kit at ilang mga rescue equipment ng UNTV News and Rescue para sa mga masusugatan at masasaktan. Hindi maiwasan na marami ang nasusugatan sa paa dahil karamihan ng mga deboto dito sa Quiapo ay nakayapak lamang na naglalakad. Mainit din ang panahon kung kaya tumataas ang blood pressure ng ilang mga kababayan natin dito. Ang ibang rescue group nakakalat rin sa buong Quiapo area upang tumulong sa mga sugatan at nasasaktan sa prosesyon. Samantala, pinaiiwasan naman ng MMDA ang mga motorista na dumaan sa Manila area upang huwag maipit sa mabigat na trapiko. Maraming lansangan ay pinasara dahil sa taon ng prosesyon at bukas pa inaasang bubuksan ang ilang mga kalsada na ipinasara. Flor, mainit ngayon ang panahon dito sa Quiapo, Maynila, kung kaya't pinapayuhan ng mga rescue group ang ating mga kababayan na magdala ng tubig at pananggalang sa init upang makaiwas sa heat stroke. Yan ang latest, balik sa'yo. Maraming salamat sa iyo, Mon Hocson. Nagulat na live mula sa Maynila. 79 pugante ang patuloy na tinutugis ng mga otoridad sa North Cotabato at samantala inalis na sa pwesto simula ngayong araw ang Provincial Jail Warden at Direktor ng BJMP Regional Office 12 sa naganap na jailbreak. Narito ang report ni Mirazol Abogadil. Patuloy pa rin ang isinasagawang hot pursuit operations ng mga otoridad sa mga tumakas na preso mula sa North Cotabato District Jail noong nakaraang Miyerkules ng madaling araw. Ayon kay Acting Governor Sherlyn Macasarte, sa 159 na pugante, 6 na puna ang na-recover. 10 rito ang nasawi sa operasyon, 1 ang sugatan habang 49 naman ang nahuli ng buhay. May mga napaulat naman na nakalabas na ng lalawigan ngunit hanggang ngayon ay binavalidate pa ito.
Nanawagan naman si Governor Makasarte sa mga kaanak o kakilala ng mga pumuga na nagnanais makabalik sa kulungan na makipag-ugnayan lamang sa kinauukulan. Kasi karamihan nitong mga pumuga, hindi naman talaga nila intensyon na lumabas. Gawa lang na syempre may opportunity and at the same time, merong sinabing may sunog or susunugin yung facility kaya yung iba lumabas kasi nakausap ko yung mga ibang pugan. So kung merong mga gustong bumalik at gusto i-process, siguraduhin lang na magipag-ugnayan sa atin. Meron naman tayong mga binigay na instructions dun sa mga local government units, sa mga barangay council, just to make sure na buhay na may balik. Samantala, ayon kay Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Jail Director Serafin Barreto Jr., tanggal na sa pwesto simula ngayong araw si Superintendent Peter Bongat, ang jail warden ng North Cotabato District Jail. SOP namin yun na lahat ng may takas, kahit hindi niya kasalanan, ay nire-release, pati ang regional director kasali sa aming nire-release. Dinepensa naman ni General Barreto ang kanyang mga tauhan sa naturang bilangguan. Ayon sa pinuno ng BJMP, hindi sila nagpabaya, ngunit sadyang mahirap idepensa ang lugar dahil sa lokasyon nito. Alerto nga sila, kaya nga lang, yung jail dilapidated talaga. Hindi nga dapat talaga doon ang yung jail. Kasi malapit sa sa lugar ng mga kampo ng MI, daanan ng mga rebelde. Dagpa ng BJMP chief, sa kasalukuyan ay wala pa ring naaarestong sospek sa pag-atake dahil wala pa ring umaako sa responsibilidad dito. Una nang itinanggi ng MILF at BIFF na may kaugnayan ito kay Commander Esmael Naser alias Derby na nanguna sa pag-atake. Samantala nakatakda namang magpulong ang Provincial Peace and Order Council na pinangungunahan ni Acting Governor Makasarte na humahawak sa investigasyon sa naganap na jail attack at jailbreak. Magkakaroon ulit ng meeting yung Special Action Committee para tanggapin yung final report ng PNP, Army, BJMP, and even yung SOCO. I-collate ito so that I can base my recommendation, my final recommendation to the Secretary of the DILG and the BJMP as well. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Hinamon ngayon ni Senador Richard Godo ng Pambansang Pulisya na palakasin ang kanilang kredibilidad. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia. Magandang tanghali sa iyo, Lakayan, ay sa gitna na rin aniya ng lumalaylay na kredibilidad ng Philippine National Police makaraang masangkot sa ilang mga insidente ng krimen ang ilang mga tauhan ng PNP. Inihalimbawa ni Gordon ang insidente ng pagkakapatay ng ilang matataas na opisyal ng PNP Region 8 kay Alvera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. habang nasa kulungan. Sinabi ni Gordon na nagsisimula na ang pag-ani ng kredibilidad ng pulis sa kanilang mga sarili at kung may bahid katiwalian ang isang pulis o ito ay kurap ay hindi na ito dapat pang magpulis. Paalala ni Gordon, isang pulis lamang ang masangkot sa katiwalian o ano pa mamang insidente ng kriminalidad, magsisilbi na itong mantsa sa buong imahe ng pambansang pulisya. Dahil dito pinayuhan ni Gordon ang mga pulis na mahigpit na tuparin ang kanilang sinumpaang tungkulin na protektahan ang publiko laban sa masasamang loob at anumang pagbabanta, higit sa lahat ay maging matatag sa anumang tukso ng salapi. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Leia Ilagan, nagulat mula sa Camp Crame. Pinaiimbestigahan na ng Malacanang ang umano'y Lenny leaks at planong pagpapatalsik sa pwesto kay Pangulong Rodrigo Duterte. At mula sa Malacanang, may report si Rosalie Coz live. Magandang tanghali sa iyo, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Waila. Inayag ni Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar na bineberipika na ni National Security Advisor Hermogenes Esperon at mga eksperto sa online forensics ang mga napapaulat sa social media na ouster plot umano laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Partikular na rito ang isang restricted Yahoo group ng mga taga-suporta umano ni Vice President Leni Robredo. Ayon kay Andanar, una nilang hakbang ay kumpirmahin ang kredibilidad ng mga dokumento at pangalawa ay kung may katotohanan
kung sangkot nga ang mga nababanggit na personalidad. Isa rin ang isyong ito sa inaasahang mapag-uusapan sa cabinet meeting ng Pangulo ngayong hapon. Una nang nagtrending sa social media ang hashtag LennyLeaks nitong weekend matapos sabihin ng ilang vloggers na ilan sa mga Eid at Filipino-American supporters ni Vice President Robredo ay nagpaplanong patalsikin si Pangulong Duterte at sirain din magiging reputasyon ng dating senador na si Bongbong Marcos. Sinabi naman ni Vice President Robredo na hindi makakabuti sa bansa ang anumang ouster plot movement laban sa Pangulo at paulit-ulit na itinatanggi ang kanyang pakikilahok dito. Waila? Maraming salamat sa Rosalie Coz, live mula sa Malacanang. Sisikapin ng Special Board of Marine Inquiry na matapos ngayong linggo ang pagdinig sa kaso ng lumubog na Ro-Ro vessel sa Batangas noong kasagsagan ng Bagyong Nina. Naritong report ni Leslie Longboat. Sinimulan na ng Special Board of Marine Inquiry ang investigasyon sa posibleng dahilan ng paglubog ng MV Starlight Atlantic sa Batangas 2 linggo na ang nakalilipas. Tiniyak ng Philippine Coast Guard sa publiko na magiging impartial at transparent ang pagdinig sa kaso ng lumubog na Ro-Ro vessel na pagmamayari ng pamilya ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Ayon kay PCG spokesman Commander Armand Balilo, wala silang natatanggap na anumang pressure mula sa pamilya ng kalihim o pamunuan ng Starlight Ferries kaugnay sa isinasagawang investigasyon. Ayon sa kumpanya, sa pahintulot ng PCG ay pinayagan nila na pumalaot ang MV Starlight Atlantic. Kwento naman ni Cuevas, nasira ang makina ng barko nang abutan sila ng malakas na hangin at ulan na dala ng Bagyong Nina sa bahagi ng Tingloy. Sa ngayon ay inaalam ng SBMI ang posibleng pagkukulang sa ipinatutupad na safety measures sa barko. Para hanapin kung sino yung may criminal liability or may fault with regards to the incident. Ang purpose po ng ng SBMI ay yung safety. So that yung mga causal factors itong hinahanap po natin dito, causal factors, at kung wala yung mga causal factors na yun, hindi sana mangyayari yung insidente. At yun nga ang hinahanap natin. So, nakatakda namang humarap sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Chief Engineer ng barko at ilang survivors sa insidente. Target matapos ng SBMI ang pagdinig ngayong linggo upang makapagsagawa na ng assessment sa lalong madaling panahon. So pagdating po doon sa findings ay pagbubuuhin pa po yan kasi pag-uusapan pa yan at i-assist pa namin yan bago kami kagawa ng final conclusions and recommendations. Well, we will submit the report to the higher headquarters, also subject to review by the Board of Marine Inquiry. 33 ang sakay ng lumubog na barko. 14 rito ang nakaligtas habang isa naman ang kumpirmadong nasawi. Sa ngayon ay hinahanap pa rin ang 18 tripulanteng nawawala, kabilang na ang 11 on-the-job training student cadets. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Maaaring magkaroon na naman ng paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa oil industry players, posibleng tumaas ng 10 hanggang 20 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Posible namang bumaba ng mula 10 hanggang 20 sentimos ang 1 litro ng kerosene. Samantala, wala pa namang nakikitang posibleng paggalaw sa halaga ng gasolina. Naglunsad ng training seminars ang isang foreign company na naglalayong matulungan ang mga Filipino entrepreneurs na kumita sa trade at currency market. Narito ang report ni Aiko Miguel. The people that make all the money in the currency markets do one thing different to everybody else. They trade using situational specific. Tinaguri ang world's #1 trader education company ang Learn to Trade na layong maturuan ang mga nais mag-excel sa trade at currency market. Si Greg Secker, isang multimillionaire mula sa United Kingdom, ang founder ng Learn to Trade company. Plano nilang libutin ang iba't ibang lugar sa Pilipinas, maging ang mga pinakamalalayong lugar, upang makatulong sa mga kababayan nating interesadong matuto ng mga trading strategy. Kahit ang mga walang background sa pagnenegosyo ay handa nilang turuan. We are fully launched and we have a big operation here. We are testing new regions all the time, so we will be out everywhere, I should imagine. As long as there's a certain population that meets the minimum requirement, then we'll be... Sa ngayon ay may mga Pilipino ng kasalukuyang sumasailalim sa kanilang mga seminar.
with our graduates that we train. I mean, we're now putting something like 300 local Filipinos through our training program. Over the next 6 months, a very large percentage of those will, for the first time ever, be making between $2,000 or $3,000 US. Pagkatapos sa Maynila, nakatakda naman ang mga susunod na Learn to Trade seminars sa Quezon City, Subic, Bacolod, Davao City at sa Pasig City. Para naman sa ilan pang detalye, bumisita lamang sa kanilang website na www.learntotrade.com.ph. Samantala, bukod sa pagpapatakbo ng kumpanya, mayroon din silang itinatag na foundation upang makatulong naman sa mga kapuspalad. Ito ang Greg Secker Foundation na bumisita sa Iloilo noong nakaraang taon. Nagpatayo sila sa probinsya ng mga pabahay para sa mga nangangailangan nating kababayan. Here in the Philippines, obviously, we're building the village in Iloilo, so we intend to build 100. Phase 1 is 100 homes, but it's also a farm, it's also a school, and it's also a training center, because without the farm, the school, and the training center, we can't get these people to be sustainable. Pangunahing prinsipyo ni Secker na ibahagi sa kapwa ang anumang biyayang natatanggap. If we want to make a difference, we will make a difference, and we will not be controlled by the status quo or what other people think we should do. If we want to help out, we will. So we will look at that if it's presented to us, and if we think we can make a big impact, we will. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Magsasagawa ng state visit sa Pilipinas sa January 12 hanggang 13 si Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Si Prime Minister Abe ang kanaunang head of state na bibisita sa bansa sa ilalim ng Duterte administration. Kabilang sa matatalakay sa bilateral meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte at Abe ang iniaalok ng Japan na loan package na nagkakahalaga ng $2.4 billion para sa pagtatayo ng railway sa Maynila at Mindanao. Ayon naman kay Defense Secretary Delfin Lorenzana na magbibigay din ng Japan sa Pilipinas ng 10 barko sa Philippine Coast Guard. Magpapaupo pa rin ng Japan sa Pilipinas ng 4 na maliliit na eroplano. Humina na ang bagyong Auring habang nananalasa sa Visayas area. Alamin natin ang latest sa lokasyon nito mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Go ahead, Ray. Magandang tanghali, Wyla, sa ating mga kasambahay. Inalis na ng Pag-asa ang nawang tropical cyclone warning signal sa nawang bahagi ng ating bansa dahil nga sa paghina itong bagyong si Auring. At ngayon, isa lamang itong low pressure area at namata ng Pag-asa sa layong 40 km sa may silangan niya ng Mactan City sa may area ng Cebu. Sa ngayon ay nakaka-apekto pa rin to ng mga pag-ulan. Base sa radar ng Pag-asa, meron pa rin tayong mga pag-ulan sa Bicol area at sa may Samar, mga karans po dyan, ng malakas na mga pag-ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha at landslide. Yung nalabing bahagi ng Visayas area and some part of Mindanao, yan sa may Surigao, ay mga karans pa rin ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Dahil naman sa amihan, makikita natin may ilang mga pag-ulan dito sa may area ng Luzon, particular sa northern part ng Luzon, makakaranas din po dyan ng mahinang mga pag-ulan. Sa Metro Manila may possibility na mamayang hapon na magkaroon tayo ng isolated rain showers and thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan itong low pressure area na ito at posible na ito ay mag-cross dito sa may area ng Cebu at dito sa may Negros Island sa mga susunod na araw. At kung di malulusaw, tatahakin ito ang patungo sa may area ng Palawan. Ating latest sa lagay ng panahon, balik sa iyo, Wyla. Maraming salamat sa Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Samantala, kanselado ang pasok ngayong araw, January 9, sa ilang paaralan sa Visayas at Mindanao dahil sa bagyong Auring. Kinansela ang mga pasok sa paaralan sa lahat ng antas sa Agusan del Norte, Butuan, Bayabas, Caguait, Tandag City sa Surigao del Sur. Wala rin pasok sa preschool hanggang high school sa Cebu at Bohol at sa Escalante sa Negros Occidental. Wala rin pasok ang mga government employees sa Bayugan City, Agusan del Sur. Sa kaugnay pa rin na balita, inalis na ang white alert sa Negros Occidental matapos na maging low pressure area na lamang ang bagyong Auring. At mula naman sa Negros Occidental, may report sila Lane Moreno live. Go ahead, Lalaine. Yes, Wyla, magandang tanghali.
Balik normal na ang sitwasyon ngayon sa buong probinsya ng Negros Occidental matapos i-lift ng Pag-asa ang Typhoon Signal number 1 kaninang alas 11 ng umaga. Ayon naman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, naging low pressure area na lang ang bagyo dahil unti-unti na itong humina habang papalapit sa Negros Occidental. Sa ngayon ay balik normal na ang operasyon ng PDRMO at monitoring, ngunit nasa alert level 2 pa rin ang lahat ng mga rescuers. Inalis na rin ang white alert status ng probinsya. Pinahihintulutan na rin ng Philippine Coast Guard ang biyaheng pandagat, ngunit pinagbabawalang pumalaod ang lahat ng mga small fishing vessel. Ay bukas, inaasahan na balik normal na rin ang klase sa preschool at elementary. Yan muna ang update live mula rito sa Negros Occidental. Balik sa iyo, Wyla. Maraming salamat sa iyo, Lalaine Moreno, mula sa Negros Occidental. At samantala kahapon din isuspindi na ang biyahe ng mga Roro bus patungo ng Cebu dahil sa masamang panahon. Ang mga biyahe ng bus na sinuspindi ay patungo Liluan, Toledo, Tabuelan at Hagnaya sa Bugo, Cebu. Inatasan na rin ng LTFRB ang mga bus operator na tugunan ang lahat ng mga pangangailangan ng mga pasahero na stranded dahil sa masamang panahon. Makikipagpulong ngayong araw ang 4 na miyembro ng French Senate sa kanilang Filipino counterpart. Paunuhan ng mga French Senator ni Gerard Miquel, samantala Senate President Aquilino Pimentel III naman sa Pilipinas. Layo ng pulong na mapalakas ang kooperasyon ng Pilipinas at ang bansang France. Kasama ni Pimentel na harap sa mga French Senators, sina Senador Laurel Legarda, ang pinuno ng Philippine-France Parliamentary Friendship Association, Senate President Pro Tempore Franklin Drilon, Senators Cynthia Villar, Juan Miguel Zubiri at Joseph Victor Ejercito. At ang state visit ng mga French Senators ng 4 na araw. Naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Paugto, Frima. Kaya paugto lakay, dakala salamat at iniing kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Kay babaking may git 50% yung kaso na ning dengue ang metalaking probinsya na ning Cavite. Ang pagking Provincial Health Office maragulye nga saop ning pamisan metong daring komunidad ang poing kampanya kontra dengue ning local government unit. Ining report ng Randy Forastero. Tiwala ang Cavite Provincial Government na magiging patuloy ang pagbaba ng kaso ng dengue sa lalawigan. Batay sa ulat ng Provincial Health Office, 57% ang ibinaba ng naitalang dengue cases noong nakaraang taon. Mula sa 11,000 kaso noong 2015, umabot na lamang sa 5,106 na kaso ang naitala noong taon 2016. Kabilang sa nakikitang dahilan nito ay ang pagtutulungan ng mga komunidad. Gayon din ang pagiging aktibo ng mga local government unit sa pagsasagawa ng kampanya sa mga syudad at munisipalidad, hindi lamang kontra dengue, kundi maging sa iba pang sakit na maaaring makuha sa mga lamok. Ang kanilang mga municipal and city health officers at ang kanilang mga mayor. As early as February 2016, nagpatawag na po tayo sa kanila ng Dengue Summit upang pag-usapan ang mga steps o hakbang, hindi lamang dengue, ganon din po ang chikungunya at ang Zika. Malaking pondo rin ang inilaan ng lokal ng pamahalaan upang mapigilan ang pagtaas ng kaso ng dengue. Kung natatandaan ninyo, noong 2015 nagkaroon kami ng province-wide outbreak ng dengue at malaki ang nagugol ng ating lokal na pamahalaan upang tumulong at masugpo ang outbreak na ito. Samantala, palagi naman ang paalala ng mga kinauukulan sa publiko na panatilihing malinis ang paligid, lalo na ng mga lugar na maaaring pamugaran ng mga lamok. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite. Nitasing metal lang kaso ning HIV infection king Davao City anyang 2016 ag pagking datos ning City Health Office. Ining report ng Victor Casare.
30 ka mga bagong kaso sa HIV infection kada bulan ang nadugang sa listahan sa Davao City Health Office sa ulahing bahin adtong milabay nga tuig. Sumalapak ang Davao City Health Officer Dr. Josephine Villafuerte pinaagi sa ilang mas aktibong kampanya pag-abot sa pagpanguha og datos na diskubrehan nga daghan pang Davaoenyo ang positibo sa HIV nga wala pa naapil sa ilang listahan. Community-based monitoring for HIV/AIDS. We are the only city doing it now. That's it, pag nasa-cruising side sila, marami doon, nag-usap sila, then mamaya magpayag na, kukunan na siya. We found a lot that turned out to be positive. Adunay ginagamit nga mga test kits ang City Health Office aron dali nga masayran kung reactive o non-reactive ba sa HIV ang usa ka tawo. Kung reactive ang usa ka tawo, mupailalom siya sa confirmatory test dito sa Reproductive Health and Wellness Center. Magpabilin nga confidential ang impormasyon mahitungod sa tao nga nahibaloang positibo sa maong balatian. Iba nga, alam nila, ayaw nila magpa-examine. While yung iba naman na-examine na ayaw kunin yung resulta, meron namang iba hindi nila alam. So we have to be very careful because you might be getting HIV and infecting your family members, your wife. Gidasig sa City Health Office ang mga Davaoenyo nga pahimuslan ang libre nga HIV test. Libre usab nga ginahatag ang mga medikasyon sa mga positibo niini. Sa karon kapin sa usa ka gatos ang ginatabangan sa lokal nga kagamhanan sa ilang ginatumar nga medikasyon. Remember, HIV could mimic any illness. Pwede ka mag-diarrhea, pwede ka mag-pneumonia, pwede ka mag-TB, no? So, hindi mo alam, minsan, nami-mislead, pabalik-balik ang diarrhea nito, baka may HIV. And then, sometimes you tell your doctor, ito kala po na ito as HIV. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Alila pamurin may kalipat king mas ligtas sa lugar ding may gi 3,000 ampong 500 pamilya king Carigara Leyte ang makatuknang king coastal area. Panayan da pamure ni Deti ang mayaring housing project ng National Housing Authority para Karela. Ining balita ng Jeneline Gakit. Hanuna pa nga tuig, gintikanganan pagtindugan mga proyekto nga pabalay para han mga pamilya nga nag-uukoy ang mga danger zone han Carigara Leyte. Por lo menos, tulo kayukot 524 nga pamilya ha mga coastal area ha probinsya ang makakatagamtam ha oras nga matapos ang housing project ha National Housing Authority. Pero ha pagkayana, intulo kagatos pala ang nahuhuman nga units ha barangay Lower Sagkahan. Waray pagihapon linyahan kuryente ng tubig asya nga diri pa ini pwede maukyan. Sumala ha lokal nga panggobyernohan nagkaadahin problema ha contractor hini asya nga bisan ang site development hadwa nga nabibilin nga relocation sites in waray pa katitikangi. Sumalakan Carigara Leyte Mayor Eduardo Ong sobra na pulo ka barangay an aada ha coastal areas nga napagkayana ingin po proseso panira ang pagvalidate han mga lehitimo nga benepisyaryohan pabalay. Nag-form pa lang kami ng DIAC, yung Local Interagency Committee, para mag-select ng mga beneficiaries. Ayun, yung mga papasok sa mga criteria ng binigay ng NHA. So yun, after that, iraraffle na yan, pero ang iraraffle namin is 3,524 na. Dugang pahan mayor, igpapaagi nira raffle system ang paghataghan housing unit kaupod ang pipira nga kondisyon. Depende pa rin yan kasi may bagong binigay ang NHA na parang guideline na bago ka lumipat, yung existing na bahay mo kailangan sirain. Kasi nangyari yata yan sa Tacloban, inaward nila yung mga units, after that, wala naman tumira dahil mas gusto nila doon sa existing na bahay nila. Samtang, iginpatapod liwat ha National Housing Authority nga og sa matapos ang 2017, tatalingo haunira nga mahuman ang iginpatapod nga pabalay para makabalhin na hamas luwas nga lugar ang mga benepisyaryo hini. Jeneline Gakit, UNTV Notisyangan Bulig, Tacloban, Leyte. At yan kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Mibalik kay kayo Ken Lakay. Salamat, Frima Salonga Gloria.
Napanatili ng BOC Transformers ang walang talong record matapos na talunin ng Malacanang Kamao kahapon sa pagpapatuloy ng second round elimination ng 5th UNTV Cup. Narito ang report ni Bernard Dadis. Marlo hooks it. Nicely done. They tried to track down Ignacio. It's scored. It's 76. Napanatili ng powerhouse rookie team BOC Transformers ang kanilang malinis na record matapos magwagi sa makapigil hiningang bakbakan laban sa Malacanang Kamao sa score na 71-70 na ginanap sa Alonte Sports Arena sa Binyan, Laguna kahapon. Sa first half pa lamang ay nagpakitang gilas na agad ang agresibong Kamao team at lumamang ng 8 puntos, 36-28. Nanatiling kontrolado ng Malacanang ang momentum sa third quarter, 55-49. Ngunit sa last quarter, lalo pang uminit ang sagupaan kung saan 3 beses pang nagkaroon ng deadlock bago na ibuslo ni Jerome Ejercito ang napakahalagang drive at agawin ng abante sa Malacanang sa pamamagitan ng 1 puntos sa huling 18 segundo ng laban. Pinilit bumawi ng Malacanang ngunit naubusan na sila ng oras. Pero ako masaya ako doon sa nangyari kasi nakita ko uli yung team ko nakita ko nag-enjoy na uli yung mga players ko. Though hindi talaga natapos na gusto naming resulta. Diba, syempre mas masarap sana kung nanalo. Pero sa amin nag-work kung ano yung naging sinakripisyo ng players ko nitong during the break kasi tulad nga na sinabi ko kanina, hindi nagpahinga tong mga to Tinanghala best player of the game sina Kenneth Duremdes na tumikado ng 19 points, 3 rebounds, 2 assist at 1 steal. At si Jerome Ejercito na may 8 points, 2 rebounds, 1 assist at 3 steals. Back to decent sana pero Mercado gets it to go at Pinangunahan naman ni Marvin Mercado at Ariel Vitog ang NHA Builders upang gapiin ang defending champion AFP Cavaliers sa second game sa score na 86-73. Si Mercado ay nagtala ng 22 points at 10 rebounds habang si Vitog ay may 25 points at 8 rebounds. At pinagandaan namin lahat ng team, lalo na yung 2 susunod kasi kailangan namin dumiretso para makapasok sa 4. We'll just have to fight back na lang. Pakondisyon na lang ulit. Balik kami sa practice. Back to drawing board. Sa ngayon ay kapwa may tig-4 na panalo at talo ang NHA at AFP kaagapay ng BFP. Open, umiping. Ganda ng pasa ni Bayabang. Nalaglag naman sa ilalim na pwesto ang MMDA Black Wolves matapos talunin ng PNP Responders sa Game 1 sa score na 80-67. Hindi umubra ang bangis ng MMDA sa bagsik ng opensa ng PNP na dinomina ang lahat ng quarter ng ball game. Sa ngayon ay nasa 2nd pwesto ang PNP na may 7-2 win-loss record habang ang MMDA naman ay may 4 na panalo at 5 talo. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. At alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Teo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. Tickets to U.S. President Barack Obama's farewell speech in Chicago are no longer available as thousands lined up for it early Saturday morning. Kath Carriedo reports. Thousands of people are as early as 4:30 a.m. Saturday in McCormick Place to get free tickets for Tuesday's farewell speech of President Barack Obama. As early as 5 in the morning, traffic is slowed as crowd began to queue up for the 8 o'clock distribution at the largest convention center in North America where Obama's speech will be delivered. Chicagoans didn't worry about frigid cold temperature, winds of Lake Michigan, long lines, and arrived in pre-dawn hours to score tickets. Adherent to advocacy for hope and change, Ania Rice Johnson believes that Obama will surely be one of the most remembered persons in her life and could be considered one of the best presidents. President Obama was one of our best presidents. I think that during his presidency, he brought every culture, every nation, even not the United States, together. I think that this was the most time of my youth, my teenage to my young 20s that I experienced every culture together, and it was just good times. It was happy
1 ticket per person is given on a first-come, first-served basis. Meanwhile, havoc appeared when shortly after letting people line up, officials announced that they have already reached the 7,000 people and those that were not in line by 6:30 would not get a ticket. Some citizens went back home unhappy after failing to secure tickets. The lucky ones hugged and took selfies with their tickets in the main lobby area before security asked them to move to help foot traffic flow better. Just a few hours after tickets were distributed for free, they were already for sale on secondary market. On Craigslist, a pair of tickets was being sold as much as $5,000 as of noon. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue, Chicago. Meanwhile, thousands of Mexicans took to streets on Saturday to protest the recently implemented oil price hike in the country. RC Reyes has the full story. Los mexicanos inconformes por la subida de los precios de la gasolina se tomaron las calles de la Ciudad de México este sábado, 7 de enero, tras días de protestas que han impulsado saqueos en cientos de tiendas, ocasionando más de 1,000 arrestos en la segunda economía más grande de América Latina. Dijimos, ¡fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! El gobierno de México subió los costos de la gasolina desde un 14 hasta un 20% este mes, alimentando la indignación entre los mexicanos que ya se enfrentan a la creciente inflación y agregándola a una larga lista de dolores de cabeza que aquejan al presidente Enrique Peña Nieto. La subida es parte de una liberación gradual del precio anual con que la administración de Peña Nieto acordó implementar este año, pero los muchos esfuerzos del gobierno para justificar el aumento se han quedado en saco roto. Creo que ya llegó un punto en el que el pueblo ya tiene que hacer algo por el pueblo. Ya vimos que no tenemos autoridades que nos protejan, que no hay legislaciones que nos protejan, al contrario, protegen al empresario, protegen al político, protegen a los ricos. Y el pueblo cada vez está peor. Aunque no hubo informes de violencia en la Ciudad de México este sábado, la reacción violenta ha estado lejos de ser pacífica. Ya estamos fastidiados de la ineptitud de nuestro presidente. Yo creo que de las últimas cosas que nos han impactado a todos es esto del alza del precio a la gasolina, pero no nos damos cuenta que no solamente es esto del impacto a la gasolina meramente, sino todo lo que va a venir a consecuencia de esto. Las autoridades mexicanas denunciaron más de 1,500 detenciones este viernes desde que las protestas comenzaron debido al golpe en los aumentos de precio el pasado 1 de enero. La Asociación de Minoristas, ANTAD, dijo el viernes que 423 tiendas, casi la mitad, fueron saqueadas en el Estado de México, cerca de la capital. Las manifestaciones se llevaron a cabo simultáneamente en los estados mexicanos de Sonora, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Tabasco y Puebla. Arci Reyes, UNTV Noticias y Rescate, América Latina. In other news, a new prison uprising in Brazil early on Sunday left 4 dead, adding to the chaos in Brazil's penitentiary system that has left almost 100 inmates killed in the past week in a gang war. The latest violence took place at the Desembargador Raimundo Vidal Pessoa jail in the center of Manaus City, according to the government penitentiary agency in Amazonas State, where the facility is located. 3 of the dead were beheaded while 1 was strangled to death. The statement, it did not mention the motive for the killings, and it was not yet known if drug gangs were indeed involved. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William, and to our correspondents around the globe. Ipinagkaloob ni Kuya Daniel Gazon sa Philippine National Police o PNP ang malaking bahagi ng kinita ng pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto upang magamit sa kanilang kampanya laban sa illegal na droga. At mula sa Camp Crame, may report si Grace Casin live. Magandang tanghali sa iyo, Grace.
Yes, magandang tanghali, Wyla. Mismong si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang tumanggap ng 4 na milyong piso mula sa UNTV na ibinigay ni Kuya Daniel Razon na bahagi sa proceeds ng pelikulang Isang Araw Ikatlong Yugto. Hindi maipaliwanag ang saya ng PNP Chief sa tulong na kanilang natanggap. Ayon sa kanya, gagamitin nila ang nasabing halaga para sa kanilang kasalukuyang kampanya laban sa illegal na droga, gaya ng pagtulong at pagpapagamot sa mga pulis na nasugatan habang gumaganap ng kanilang tungkulin at rehabilitasyon ng mga ito. Ayon naman kay Kuya Daniel Razon, tuloy-tuloy ang gagawing pagtulong ng estasyon sa pamahalaan kahit sino pa man ang maupong hepe ng pulisya. Ang pelikulang Isang Araw Ikatlong Yugto ay base sa panulat at direksyon ni Kuya Daniel Razon, kung saan ilan sa kanyang mga nakasama sa pelikulang ito ay sina PNP Chief Bato de la Rosa at ang anak ni Bato na si Rax de la Rosa. Wyla? Maraming salamat sa Grace Casin, live mula sa Camcrab. Mahigit sa 1,000 taga San Mateo na paglikuran ng libreng medical mission ng UNTV at ng Members Church of God International. Narito ang report ni Jenica Cruz. Pangalawa ang barangay Ampidwan sa pinakamalaking barangay sa San Mateo sa lalawigan ng Rizal. Sa populasyon ng mahigit 27,000, sinusundan nito ang barangay Silangan na may halos 40,000 residente. Bagamat kabilang sa first class municipality, marami pa rin mga kababayan natin dito ang hirap sa buhay. Tulad na lamang ni Tatay Abraham Bain na hindi magawang makapagpagamot sa doktor dahil sa kawalan ng pambayad. Kaya naman laking tuwa nito nang magsagawa ng libreng medical mission ang UNTV at Members Church of God International sa kanilang lugar. Itong mga paa ko kasi wala nang lakas, nalumpo na. Walang pera. Ito lang ang libre kaya dito ako nagpunta. Maraming salamat sa Diyos at nagkakaroon ng ganito. Umabot sa mahigit 1,000 Rizaleño ang napaglingkuran sa libreng medical at optical consultation, dental services at iba pang libreng serbisyo tulad ng laboratory test at libreng gupit sa mga kalalakihan. Salamat naman sa nagagawa ng ganito. May lahat ng misyon na daluhan ko ito lang ang ngayon masikaso. Isa po, nagpapasalamat po kami sa bubo po ng Datindahan, kay Brother Eli po, kay Brad Daniel Razon po, at sa mga doktor po dito, sa mga staff po ng UNTV, at sana po masundan pa po ng pangalawang medical mission para mas makatulong pa po tayo sa mga mahihirap. Jenica Cruz para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali.